Sa puntong ito, mga kapuso, balikan po natin ang balita ukol sa isang kasambahay na sinasabing tinulak di umano ng anak ng kanyang amo dito po sa Malate, Maynila. Makakapiling po natin ang live, mga kapuso, ang barangay chairman sa naturang lugar, si Kapitan Noel Raga. Chairman, magandang hapon. Welcome po sa QRT. Kamusta po ang lagay ng investigasyon ng barangay? Yung pong biktima, yung pong sinasabing kasambahay ay nasa kustodiya po niya ngayon. Kamusta po ang lagay? Okay naman po siya. Ginawa po namin siya sa kanila at dinala namin sa barangay hall. Doon po siya ngayon tumitigil sa barangay hall po. Kasi wala po siya mauwian. Taga Bicol po siya eh. Opo. Opo. Ngayon yung kaso naman po niya, hindi pa naisasampa dahil wala po yung medical certificate na galing PGH po. Kasi 3 days po ang proseso ng bago may release po. Kapitan, ito pong pamilya, yung pong amo nitong sinasabi nating kasambahay na nahulog doon sa bahay, nakikipagtulungan po ba sa barangay, sir? Go ahead. Hindi naman po, hindi po sila. Medyo galit po sila dahil ang pinag-umpisahan po ng gulong yan sa pandurukot daw po nung biktima. Opo. Doon sa, kasi bilang tindera siya, nakakapag-umit siya ng pera doon sa benta ng bakery. Kaya sila, may galit din sila. Opo. Ano po magiging disposisyon ng barangay dito? Dahil sa aking pagkakalam, kailangan pong makipagtulungan din sila para mapakinggan yung magkabilang panig. Tama po ba? Opo. Actually po, pinuntahan sila ng taga-GMA, taga-Senyo, pero hindi na po sila nag-iwan lang po sila ng salita sa text. Kayo po, sir, sa barangay, nagbigay na ho ba ng kahit reaksyon o komento tungkol dito sa paratang? Ano po ang sabi nila? Wala, makikipagano naman sila. Pwede sila makipagtulungan din pagka nasa tamang oras din po. Kasi sa ngayon, medyo tahimik sila. Na siguro, karapatan naman po nila yun, tumahimik. Kami po, naghihintay lang po ng medical certificate para ma-file na po yung kaso. Chairman Noel, malinaw na po ba na ito tumalon ho ba? Hindi pa po eh. Kasi po, hindi pa po siya na-imbestigahan ng gusto dahil wala pa po yung medical talaga na galing sa ospital. Opo. Kamusta po ang lagay nitong kasambahay? Okay naman po siya ngayon, pero ngayon hindi namin nakasama dahil sumasakit ang ulo niya, sumusumbong po ngayon. Opo, okay. Opo. So wala ho itong kamag-anak dito sa Maynila? Meron pong dumating galing Bicol, galing Uwas Bicol, kanina dumating ng umaga. Opo. Tapos paano ho ang naging coordination mula ho nung dumating siya rito sa Maynila? Okay naman po. Kinup muna namin sa barangay, pati yung pamilya, para meron silang mauwian naman po, matulugan. Kasi wala po rin kamag-anak dito. So ito, Chairman Noel, ay hindi pa ho nahahawakan ng pulisya? Hindi pa po. Bagamat alam na nila, galing na rin kahapon sa presinto, pero hindi pa sila makagawa ng action dahil wala pa nga po yung medical certificate na galing PGH. Kasi po ang proseso noon, 3 days po. Opo. Ano ang magiging susunod na galaw na asahan po ng publiko ng barangay, Chairman, tungkol po sa kasong ito? Ay susuporta po kami at magiging updated po kayo kung halimbawa kung ano po ang proseso mangyayari. Yung po bang CCTV video ay sa barangay po ba ito o sa residente rin? Hindi po sa barangay po. Project ko po ng barangay. Okay. Gaano ho sa palagay ninyo maitutulong itong makakatulong itong CCTV video? Malaki pong bagay dahil yun po ang pagbabatayan talaga. Dahil nakunan po ng ano. Opo. Okay, maraming salamat po mga kapuso. Si Chairman Noel Raga, dito po sa Malate, Maynila, siya po yung nakakasakop sa lugar ng pinangyarihan kung saan sinasabing nahulog o itinulak na sadya. Ito pong isang kasambahay sa Malate, Maynila. Maraming salamat po. Sa puntong ito mga kapuso, makakapiling naman natin ang mismong saksi sa pangyayari. Itatago po natin siya sa pangalang Michelle. Unawain niyo mga kapuso at sa pakiusap po niya para sa kanyang seguridad ay ikukubli po namin ang kanyang katauhan, yung po kanyang mukha. Miss Michelle, magandang hapon, welcome sa QRT. Ilakad mo sa amin, paano ba ang nakita mo noong bago at nangyari yung insidente na sinasabing pagkahulog ng kasambahay doon sa bahay? Go ahead. Kasi that night po, pinatawag po kaming dalawa nung kasama ko. Pinapunta po kami doon sa kwarto nilang mag-asawa. May confrontation pong nangyari. Pinapaamin po nila yung isang kasama ko na kinuha daw po niya yung 100 na nakita doon sa maliit na notebook, which is hindi naman po totoo. Sa takot po nung kasama ko, inamin na lang po niya yung pera na yun kahit na po hindi totoo na kinuha niya. Tapos aminin mo na, sabi niya. Naiinis na ako sa iyo. Tapos binato niya ng notebook yung kasama ko.
Mhm. Ang nakakita po yung kasama naming master baker. Mhm. Sa takot niya rin, naidawit niya yung master baker namin na sa insidente ng pangungupit. Opo. Yun. Tapos tinawag niya, hanggang sa tinawag po yung kasama naming master baker, isa rin po siya sa nakakita na binato siya ng notebook, sinampal, sinabunutan at sinikmuraan. Opo. After po nung insidente na yon, sa takot niya pa rin, nagtatakbo siya palabas ng kwarto Opo. at dumiretso siya doon sa terrace. Opo. That night, tumalon po siya. Nang magkamalay siya noon sa hospital, nang magkamalay siya na kausapin ko siya, tinulak daw po siya. Pero ako po at saka si Rodel ang pinakahuling lumabas doon sa kwarto. Nung makita po namin yon, nakabulagta na po siya doon sa simento, Okay. duguan. Lilinawin lang lamang natin mga kapuso. Ikaw, Miss Michelle, ay kasamahan sa trabaho ng Opo. biktima. Opo. Sa panaderia kayo nagtatrabaho, yung Opo. pag-aari ng inyong amo. Opo. So, nung nangyari yung sinasabing paglundag o pagtulak, Opo. hindi mo ito nakita. Nasaan Hindi ka ko nun? siya nakita. Pero ang nakita ko po, yung pananakit sa kanya, yung pambubugbog sa kanya. Okay. Opo. Sino itong sinasabi mo na nananakit dito sa kasambahay? Yung amo po namin. Okay. Hindi ito yung anak ng amo? Hindi po. Yung Hindi mismong po. amo? Opo. Ito ba ang unang pagkakataon na mayroong pagtatalo o mayroong pagdududa sa pagitan ng amo at ng kasambahay? Yun po yung gabi na yun. Aha. Yun lang po yung gabi na yun. Matagal na ba nagtatrabaho yung ating biktima dito sa inyo? Sa totoo lang po, pangalawang pagkakataon na po namin nagsama noon. Mhm. Nung kasama ko. Aha. Bumalik lang po siya kasi wala nga akong kasamang kasama magtinda doon. Mhm. Pangalawang pagsasama na po namin yun. Pagkatapos ng insidente, nagkaroon na ka na ba ng pagkakataon na makausap itong biktima? Hindi po kasi that night nakita namin siya doon, nakabulagta na siya eh. Duguan siya, wala siyang malay. Mhm. Ngayong nakapanayam ka namin, pumayag ka na ma-interview live dito sa News Opo. TV. Ano ang balak mo? Ikaw ba makikipagtulungan din para makamit ng biktima ang hustisya? Hindi ko po siya iniwan that time na kailangan, kasi ako lang ang kasama niya. Hindi, hanggang ngayon magkasama kami doon sa custody ni Sir Jigs. May panawagan ka in behalf doon sa kasambahay? May panawagan ka sa mga amo niya? Kasi hindi po siya sumama na kasi masakit na po ang Opo. ulo niya, kaka-interview sa kanya. Okay. Kaya ako na lang po ang sumama. Okay, malinaw. Meron kang panawagan sa mga amo nyo na itinuturong nasa likod nito? Magpa-interview lang po sila, magsalita sila. Yun lang po. Mga kapuso, nakapiling po natin si Miss Michelle, ang itinuturong testigo po dito sa kaso ng sinasabing paglundag o pagtulak sa isang kasambahay dito sa Malate, Maynila. Gaya po ng aming naiulat kanina mga kapuso, yung pong babaeng ito na sinasabing lumundag o itinulak dito po sa isang bahay sa Malate, Maynila ay nasa kustodiya po siya ng barangay. Mabuti naman po ang balita dahil nasa maigi siyang kondisyon sa mga oras na ito.